I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, laglagan na ito mga bes ha. Panoorin nyo to guys, yung interview ni dating President Digong, no? Ito po ay courtesy po ng Frontlines ng Pilipinas News 5. Nako, sabi niya wag na daw siyang idamay ni Kibuloy. Naloka ako. So yun guys, panoorin nyo itong interview ni Digong. Siyempre, no, bago nyo panoorin, basahin po natin itong sinabi ni Garutay, mga besa, ni Sara Duterte. Saka makakita, isang politician. Kinampihan pa yung sex offenders, mga besa. Delikado ito pag naging pangulo. Baka magiging kaibigan nito, lahat ay magiging pabor siya, no? So dapat ito siya na mismo ang magkonbinsi at sabihin kay Kibuloy sumuko ka na, pero hindi kinukundin niya na sabi overkill daw. Saan kayo makakita yung overkill, mga kababayan? Ipakita natin itong video na kung saan ay talaga namang pinuntahan itong si Kibuloy sa kanyang lungga, ngunit nagkaroon ng tensyon, mga kababayan. Tapos ang palabas po ng mga DDS vloggers, ang mga DDS na supporters na daw ay hinaras. Walang pangharas, mga kababayan. Baliktad wag niyo naman baliktad. Kitang-kita naman sa video, di ba? Winatarkano niyo yung mga SAP, yung mga autoridad. Hindi kayo pinipersa, kayo ang namwersa sa gobyerno, sa mga sundalo. Pinagtutulungan nyo pa yung isang umakyat sa taas. Saan kayo makakita niyan na sinasabi nyong overkill? Excuse me, may dala silang warrant of arrest. Yan, order from the court. Itong mga to, kung makapagsalita, magbasa rin kayo, uy. So yun, mga kababayan, kung makikita nyo dito, no, ay kumbaga, itong mga sundalo natin, no, ay pinuntahan kung nasaan si Kibuloy. Guys, hindi po gagalaw ito kung walang order from the court, no? Mayroon silang dala na warrant of arrest. Legal ang kanilang pagpunta doon. Yung mga palabas nila na pinipersa nila, yung mga yung mga supporters ni Kibuloy, hindi po totoo yun. Fake news po yun. Actually, doon sa napanood ko, hinanap, hindi ko na makita. Siguro kinat nila, no? Mayroong isang sundalo, mga kababayan, umakyat doon sa ibabaw ng sasakyan. Doon sa sa ibabaw ng 10-wheelers ba yan? I don't know. Napanood ko po 'yun. Alam nyo ba ginawa? Pinagtutulungan ng mga supporters ni Kibuloy. Malamang guys, sugat-sugat yung sundalo na 'yon. Pinagtulungan siya sa taas, pinagpapalo, mga bes. Tapos, ang palabas nitong mga DDS vloggers, sinasaktan sila, hinaharas. Walang panghaharas. Yan po ay order ng korte. Alam nyo naman siguro, yung kaso ni Kibuloy, Amerika pa yan, bago umupo si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Kaso niya na po yan. Mabigat na kaso yung pinataw sa kanya ng bansang Amerika. Di ba? Tapos ang palabas nyo, hinaras ng mga sundalo, itong mga tao na nandyan, hindi, walang puwersahan. Legal po yan. Legal na legal. Lahat ito guys, itong nangyayari na ito, no? Isinisi kay Pangulong Marcos Jr. Oy, excuse me, correction me. Ngayon, patas po ang batas. Batas is batas. Pag nagkasala ka, manugot ka. Pag talagang napatunayan ikaw ay nagkasala, kulong dapat. No one is above the law nga Pairalin ang batas. Hindi na uso ngayon guys sa Marcos admin ang pabor-pabor katulad ng ginawa ni Digong kay Kibuloy. 'Di ba? Pinaboran niya po 'yon. Kasi magkaibigan sila Kaso na yan ni Kibuloy sa Amerika pa, mga kababayan. Alam po niyo 'yan. At walang panghaharas. 'di ba? Tuwang-tuwa yung mga vlogger kasi guys, vlogger ng DDS kasi hindi daw sila nagtatagumpay. See?
Alam nyo, napakaswerte nyo dahil hindi dilaw ang nakaupo sa Malacanang. Pag nagkataon ay sigurado kayo, ha? Baka mas malala pa dyan ang talagang siyempre, nagpupumiglas itong mga supporters, natural. Hahawiin ng mga sundalo yung mga ito. Tapos palabas nila, sinasaktan sila. Ay nako, kagagawan nyo yan. Kayo ang may kagagawan yan, hindi kagawa ng mga sundalo. Sila ay nag lang, sinusunod lang kung ano ang batas. Batas is batas sa mga bes. Tapos ito naman si Digong, sinasabi na overkill. Ay sus Marius, pero maganon guys. Hindi naman Ayun nga ang pangaharas nga nila itong mga alipores ni Kibuloy, sobra-sobra Mabuti itong mga sundalo, mababait hindi gumante. Kayo naman pinupuna nyo itong legal sa pagsiserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Pero yung ginawa ni dating Pangulong Digong sa pagkitil ng buhay ng mga inosente, hindi kayo nagre-react. Na 20,000 plus ang namatay sa war on drugs. Tingnan nyo yun. Hinampas sa likod yung mama. Ulitin ko nga. Tingnan nyo, hinampas sa likod yung isang sundalo. See? Sabi ko sa inyo guys nakita nyo? Ulitin natin. See? Hinampas sa likod. Ulitin ko nga. Tingnan nyo kung paano siya hinampas sa likod yung isang sundalo ayan hinampas sa likod. Gumanti ba si sir? Hindi. Tinawanan niya pa lang. Pero nakatingin yung babae, sama ng tingin doon sa nanghampas. Tapos sasabihin nyo ngayon, ang mga sundalo nanghaharas. So, style nyo bulok. Hindi, walang pangharas. Legal yan, guys. Kung makapagsalita kayo, ang akala nyo, iyan po ay illegal. Hindi po. Mas illegal yung ginawa nung panahon ni Digong. 'Di ba 20,000 plus ang namatay sa war on drugs niya according to Attorney Jokno. Biro nyo, hindi kayo nagre-react doon. Samantalang ito, legal ang paraan sa paghuhuli kasi nagkasala ito sa batas si Kibuloy. Wag ganun, wag yung pinapalabas sa social media na nanghaharas ang mga sundalo. Nakita nyo kung paano siya hinampas sa likod. Pero gumanti ba yung sundalo? Hindi. Kayo naman talaga, Kaya yun mga bes, ito pa nag-react po dito si Rodrigo Duterte. Di ba? Basahin natin. Ito yung sinabi ni Digong. Former President Rodrigo Duterte condemns the excessive and unnecessary force in the manner that the warrants of arrest against Kingdom Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy, and 5 others were issued in Davao City. Sus Maria, kinukundina niya. Mr. Ex-President, kinukundina nyo, wala pa naman namamatay at wala pong wala pong sapilitan o wala pang haras. Pero yung ginawa nyo that time, yung kayo pamumuno, kung paano binabalasubas yung mga inosenteng mga kabataan. Di ba? Sa namatay sa mga war on drugs, ano bang ginawa mo doon? Hindi mo kinukundina yon. Ngayon kinukundina mo yan, na wala namang namatay. Tingnan mo nga yung ginawa ng isang babae, hinampas yung sundalo. Binalikan ba? Hinampas pabalik? Hindi. Ikaw naman kung makapagkundina, kala mo napakalinis naman yung pamumuno mo, sir. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in saving the warrant of arrest for Pastor Apollo Kibuloy. Order from the court yan of the Kingdom of Jesus Christ by police officer who are not even from Davao. So what? Ano ngayon kung walang mga pulis, kung hindi taga doon ang mga pulis? Pwede naman tawag dito, pwede naman mag-aresto ang mga iba't ibang kapulisan galing sa iba't ibang region. Anong gusto nyo yung mga pulis doon? Kasi hirap magsalita, guys, Ayaw niya yung mga pulis na galing sa ibang lugar mag-aresto. Gusto niya taga doon. Bakit? Bakit nga ba? Ang gusto mo taga doon? Pues wala na, mga kababayan.
Dahil pinalitan na yung mga pulis dyan. Ang pumalit yung mga SAP. Oh. Inasign sa iba't ibang lugar, mga kababayan. Kaya nga nanggalit yung mga DDS eh. Bakit daw pinaalis ang lahat ng mga pulis dyan? Oh, natural. Mahirap na. Magaling talaga si PNP Chief Marvel eh. Oh, kudos sa kanya. Oh, tuloy. Sabi niya, this incident occurred with a place of worship and a school premises which is absolutely unacceptable, he said in a statement. Ay, talaga, alam mo, Mr. Digong, sir, wag na kayo magsalita. Wag na kayo mag-condemn. Dapat kinukondemn nyo. Yung mga naiwan, yung mga inusinting namatay nung war on drugs mo, yun ang kondenahin mo. Oh, yan. Oh, di ba guys? Totoo yun. Kinukundina mo ito eh. Tapos sinabi niya pa sabi niya, will this overkill? What? May overkill ba na nangyari? Be the trademark of this administration when dealing with individuals who are merely accused on committing as a crime and have not been proven guilty beyond reasonable doubt. Paano naman kasi, hindi mo naman pinoprotektahan mo nga yan eh. Ang kaso ni Kibuloy, panahon mo pa yan. Amerika ang kaso niya, sa Amerika yan. 'Di ba? Yung kaso niya sa Amerika pa. Tapos ngayon isisisi mo kay Pangulong Marcos Jr. ngayon this current administration, saan ka? Hindi bubo ang mga tao para hindi alam yan. Overkill kuno. Paano man nagiging overkill yun, guys? Sino ba nang haharas, mga kababayan? Kung nakikita nyo, yung isang sundalo umakyat sa ibabaw ng truck, pinagtutulungan ng followers ni Kibuloy. Pinaghampas nga ang mga sundalo. Gumanti ba sila pabalik? Hindi. Jesus. Ito talaga si Digong, kung makapagsalita, kala mo naman malinis. Duterte was referring to the incident on Monday in which authorities served the warrant inside the KOGC Dome at Buhangin District Part 5. Agoy. Yun naman pala sinabi mo ganyan. Ba't sinabi mo doon sa interview mo na huwag kang isali ni Kibuloy? Himbis ikaw sana ang magkumbinsi sa kanya para sumuko. Malinaw naman siguro yung paratang laban sa kanya, yung kaso niya. Ito naman si Kibuloy, kung talagang matapang ka, dapat iharapin nyo, sir. Para malinis yung nyo, yung pagkatao nyo, kung talagang wala kang ginawa, di ba? Tapos, alam nyo ba, itong mga nangyayari ito, sinisi kay Pangulong Marcos Jr. Alam nyo, yung administrasyon na ngayon, patas. Patas ang batas. Umiira lang batas ngayon. Batas is batas. Pag nagkasala, natural managot. Pag napatunayan, di kulong. Ganun lang yun, mga beswa. Kinukundinahan niya, overkill daw. Saan makikita? Ito naman talaga. Ex-President condemn excessive force in issuance of arrest warrant versus Kibuloy. From yan guys? Court order po yan. Bakit yung sa kanya, ang talagang totoong overkill, yung ginawa niya sa war on drugs niya, mayroon bang court order yon? Wala. Kasi ginamit niya ang kapangyarihan niya as a presidente ng Pilipinas. Siya ang korte sa sarili niya. Yun ba may court order? Yung mga namatay na isinusinti ng war on drugs niya, na 20,000 plus ang namatay, sige nga. Yan legal na legal ang pag-aresto kay Kibuloy. Sa magandang pamamaraan, tapos sabihin niya, overkill. Jesus, Maria Joseph, Santa Clara, Marimar. Kaya pala hindi mabuksan-buksan ng kaso ni Kibuloy dahil sa kanya. Protektado niya kasi that time See guys, ano pong masasabi niyo dito sa sanabi ni Digong na overkill? What the heck? 'Di ba? Huwag kami, Mr. Digong. Hindi kami buplax, no, para hindi alam 'yan. So yan mga besa, at hindi lang po 'yan. Ito po yung sinabi ng anak niya. Ito, yung statement ni Sara Duterte. Kaisa ako sa mga nananawagan ng maayos, katanggap-tanggap at makataong pagpairal ng batas at pagtataguyod ng hustisya sa ating bansa. Bakit? Anong kapalagayan nyo sa ginawa ng mga sundalo? Pupunta na lang ba sila na walang court order? Natural, mayroon. Hindi naman pupunta mga yan para mangharas.
yan ay legal. Pinapairal ang batas. Dapat inalam mo dapat yun, madam, bago ka magsalita. Kasunod ito ng magulong pagpapatupad ng aresto. Ay, Jesus Maria Joseph. Kay Pastor si Kibuloy, kahapon nasanhi ng questionabling pagpapakita ng labis na pwersa at otoridad sa harap ng mga sibilyan. Kaya nila pinirsa yun, mga kababayan, kasi, di ba, pag may warrant of arrest ka, di ba, allow sila na papasok? Dahil may nagsabi na nandoon siya, nagstambay. Natural, hinarangan sila ng mga supporters ni Kibuloy, hindi sila makapasok-pasok. Natural, guys, hawiin nila ng kamay nila ang mga tao doon. Tapos ang palabas, sinaktan daw sila. Di ka naloka. Hindi pang persahan yon. Natural, pinipirsa sila ng mga supporters ni Kibuloy. Ang mga sundalo na yon. Oh, hindi nga sila nag-fight back eh. Oh, tahimik lang sila. Kung nakita nyo hinampas kanina yung isang sundalo. Oh, ang kawawa yung pinagtutulungan sa ibabaw ng truck, guys. Ewan ko lang kung okay siya ngayon. Oh, yan ang sinabi niya. Malinaw na malinaw, mga kababayan, yung pag-aresto kay Kibuloy, legal po yun. Okay? Hindi po persahan po yun. Para malinaw po sa lahat. Wala po tayong alam sa batas, pero sa nakikita natin, sa pag-arrest sa kanya, wala pong harassment doon. Ang mga followers ni Kibuloy ang nang-harass, mga bes. Oh, ate, ito pa, tuloy. Sa ating pagpairal ng batas, huwag nating kalimutan ang kaligtasan ng lahat, natural, lalo na ang mga sibilyan, at mahalagang matiyak na malaya sa panganib ang mga kabataan. Biro nyo, gumamit pa sila ng mga bata, kamo, mga besa. Kasi pag nagkagirian, isisi sa mga sundalo at kay Pangulong Marcos Jr. Kasi sinasali nila pati mga bata, style nyo bulok. O, 'di ba? Hindi mo na kailangan paalalahanin ang mga sundalo kasi yan ay pinagsabihan na sila at mayroon court order, warrant of arrest kasi may kasong sex offender si Kibuloy. Saan, alam nyo guys, ito si Sara Duterte, saan ka makakita ang isang mambabatas na sinusuporta ang isang kriminal? 'Di ba? Kaya nga sabi ko, delikado ito pag naging pangulo. Why? Baka mamaya lahat ng mga kaibigan niyang katulad ni Kibuloy, for sure yan, paboran niya. Ligtas yan. Kaya nga pinupursige nila yan eh. Napaupuin sa Malacanang, persahin na pinipersa na paupuin. Oh, 'di ba? Gusto nila yung panawagan nila na resign BBM. Kasi pag nakaupo sa Malacanang yan, ang lahat ng issue laban sa kanila, mababanis lahat yun, mawawala. Kasi kontrolado niya ang Malacanang, guys eh. Pero dahil Marcos ang nakaupo ngayon, patas ang laban, patas ang batas. Ika nga, umiiral ang batas ngayon. Walang sinasanto. Tingnan nyo, maraming mayor ang nasuspindi. Kasi umiiral ang batas ngayon. Kasi kung hindi natin pairalin, ano na lang mangyayari sa bansang ito? Paboran na lang mga kriminal, ganon. Hindi pwede. Si Pangulong Marcos Jr., doon mo makikita kung gaano sa kagaling bilang Pangulo. Walang ligtas kahit sino ka. Walang kaibigan. Pag nagkasala ka, ligwak ka, papuntang kulungan. O, yan na. O, yan. O, 'di ba? Hindi mo na kailangan pagsabihan 'yan. Ito mga sundalo, alam nila iiwas. Lalo't mayroong mga bata doon na nakikita natin. Alam nila 'yan. Kaya hindi talaga nag-fight back ang mga 'yan eh, kahit sinaktan sila. Oh, kasi batas is batas eh. O, sabi, tuloy. Sabi pa dito mga kababayan, no? Oh. Ayan oh. See? Huwag din sana nating kalimutan na ang panghaharas, pandaraha sa ating mga mamamayan ay paglapastangan sa ating demokrasya. Sana ay napanatili natin ang respeto, kaayusan at kapayapaan sa ating bansa. Yun naman pala eh. Sinabi mo palang respeto, kapayapaan, kaayusan. Anong ginawa ng ama mo? Sino bang nanggugulo sa Marcos administration? Di ba kayo? Di ba? Sino bang sumira sa Unitem? Di ba ikaw?
Oh, kung alam ko lang, hindi kita binoto. Nabudol mo ako kaya sa ginagawa mo. Sinasabi mo yung Unitim pang eleksyon lang pala. Kung alam ko lang talaga na mas maaga, hindi na kita kinampanya, Sara Duterte. Binudol mo, sayang ang buto ko sa'yo. Oh. Biro mo, sabi niya doon sa kanya interview, mga kababayan, yung Unitim daw, pang eleksyon na. Hindi na raw sila tumatakbo. Tapos na daw ang ano. Walang hiya. Hanggang pang eleksyon lang pala yun, yung Unitim. Putragis, nabudol ako talaga nito eh. Kung alam ko lang, hindi ko na binuto. Oh, sige, magkita tayo 2028, 2025. Ligwak lahat yung mga alipuris mo ng mga senador tatakbo. Oh, yun guys ha, respeto pala ang sabi niya, kaayusan, kapayapaan. O, yun pala kapayapaan eh. Yun di ba ang gusto ni Pangulong Marcos Jr., mga kababayan? Kapayapaan. Respeto. Yung ama mo ba, nirespeto niya si Pangulong Marcos Jr.? Yung kapatid mo, nirespeto ba? Yung mga alipuris mo, nirespeto ba si Pangulong Marcos Jr.? Hindi. Nirespeto ba nila ang First Family, ang Marcos Admin? Hindi. Oh, lalo niya si Atty. Roque, nirespeto niya ba? No. Yan si Atty. Chongo. Oh. Anong ginawa niyo? Nagrarally kayo. Anong pinaglaban niyo? For what? Ano ba ang violation ni Pangulong Marcos Jr. ang nagawa para pababain nyo? Sige nga. Okay lang sana kung nagpapalaki ng tiyan. Hindi nagtatrabaho. Tulad mo. Sus, Mariusip. Alam nyo, kung ako lang to si Sara Duterte guys, kung may delikadesa, dapat mag-resign na to eh. Oh, sayang ang buto ko dito eh. Sinabi niya, nanlulumo ako dun sa sinabi niya, hanggang eleksyon lang pala yung ano, yung Unitim. Langya naman oh. Sus, tuloy. Maging laging mahinahon din sana ang mga Dabawin nyo at ang buong bayan ng Pilipino at magkaisa ang lahat sa panalangin para sa katotohanan at hustisya. Sukran, Sara Duterte. Secretary DepEd. Yun naman pala pagkaisa. Pagsabihin mo kasi, itong mga supporters mo na ang galing magsalita, ang babastos ng mga bunganga sa social media. Lalo sa mga comment, kung paano nila binalahura si Pangulong Marcos Jr., lalo kayo magkandalit-silitsi sa mga pinagagawa nyo. Ang Diyos nakatingin sa inyo kaya? Siyempre, umiira lang batas. Alam ng mga sundalo kung ano ang gagawin nila. Hindi manghaharas sa mga yan. Kayo ang nanghaharas, mga alipuris ni Kibuloy. Yung ebidensya natin kanina na nakita nyo yung sundalo, hinampas sa likod, lumingon, ngumiti lang doon sa nanghampas sa kanya. Nanggigigil eh. Ang mahirap dito guys, ay yung nanghampas, baka mamaya may kutsilyo. Sinaksak na pala yung sandalo. Aba, mahirap yung ganon. See? Ang pagsabihan mo, yung mga mga alipuris ni Kibuloy, sila ang nanghaharas, hindi ang mga military. Panoorin nyo yung mga video guys. Makikita nyo ba may panghaharas ng mga sundalo? Wala. Panoorin nyo yun. Di ba? Magkaisa, panalangin. Sinabi nyo palang panalangin, bakit yung mga rally nyo? Puro mura ang naririnig, prayer rally kuno. Minsan ito si Madam gamitin din yun minsan ang pagka-professional yun, Madam, na out of kayo, out of this world, mga pinagsasabi nyo. Di ba? Walang nanghaharas ang Marcos administration, napakaganda. Umiira lang batas. Patas ang kanya ang nito, pagpapairal ng batas sa lahat ng mga tao, kilala ka man o maliit na tao, ang batas umiiral sa ngayon. Di ba? Ito magaling lang ito eh. Si Duterte, si Sara Duterte. Kinukundi na yung mga sundalo na nangharas kuno. Yung ama niya pala, kinukundi na ng haras. Pero yung pangharas ng mga Chinese vessel sa mga PCG, hindi nagsisalita itong mga to eh. No comment, di kayo naloka. Saan kayo makita niyan? Kayo guys, anong masasabi niyo dito sa sinabi ni Garotay? Kayo na pong balang humusga. Basta yun lang po ang aking masasabi dyan. Kayo na palang bahala magdagdag sa mga Marcos loyalists and supporters. Shout out po sa inyong lahat. Itong ayaw ko eh, no? Nakikita ko sa video na walang panghaharas. Tapos ang pinapalabas itong mga vloggers na DDS na ito may panghaharas. What? Hoy, hindi tanga mga ibang vloggers ng guys pro government.
dinidebunk nila yan eh, mga fake news na yan eh. So yun mga best, see you again on my next upload video. O yan, panoorin nyo yung sinabi ni Digong. Parang laglagan blows tayo dito guys. Nasa Davao City pa rin daw si Pastor Apollo Kibuloy. Ayon yan sa kanyang malapit na kaibigang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Digong, posibleng nagtatago si Kibuloy sa Tamayong Prayer Garden o sa Kingdom of Jesus Christ compound na parehong nasa Davao City. Ito raw kasi ang nagsisilbing mga refuge ni Kibuloy. He is comfortable in his Tamayong sanctuary or itong kingdom compound niya dyan sa airport banda. Nakapunta na siya ng Manila o saan na lugar, wala akong alam kung may mga bahay siya doon. And I must profess my ignorance. Pinaghahanap ngayon si Kibuloy dahil sa mga kasong child abuse at sexual abuse mula sa Davao City Regional Trial Court Branch 12. May bukod pa siyang warrant of arrest mula naman sa Pasig RTC Branch 159 para sa kasong human trafficking. Nariyan din ang arrest order mula sa Senado dahil sa hindi pagsipot ng pastor sa mga pagdinig tungkol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa KOJC. May payo naman si Duterte kay Kibuloy. As a lawyer, I would say that you can go to court and fix your case and post a bail bond. But if you do not think that you will get the fair deal with this administration, huwag kang lumabas dyan sa Tamayong. Iginiit naman ni Duterte na hindi niya kinakanlong si Kibuloy. Wala rin daw siyang balak tanggapin ito kung sa kanya personal na susuko. Hindi ko siya tatanggapin. Hindi ako ang authority. Hindi na ako dadala ng warrant. Gingit pa ni Duterte, hindi siya makikialam sa negosasyon para pasukuin si Kibuloy. Hirit niya pa sa pastor. Pastor, ikaw naman ang wanted. Huwag mo akong damahin dito. Nagbab... Oh, sabi niya kay Kibuloy, wag na lang daw siya idamay sa problema niya. Mahaba sana pag-usapan pero hanggang dito lang tayo guys. No? See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.